Time check. Time check. Grabe, sunrise na. Galing. At kung sa unang araw nga ng ating North Luzon Loop Adventure ay bumiyahe tayo mula Metro Manila hanggang Santa Ana, Cagayan. At kung sana ay may nadaanan tayong magagandang tanawin at may nakilala tayong bagong tropa, kapatid, kapamilya. So, boss, thank you. Boss, thank you. Idol, thank you. Boss, thank you. Sa pangalawang araw naman ng ating North Luzon Loop Adventure ay bumiyahe tayo mula dito sa Santa Ana, Cagayan papuntang Vigan. At tayo ay namangha sa magagandang lugar at tanawin na ating nadaanan at nakita. Yes. Yo, vegan! At sa pagpapatuloy ng aming North Luzon Loop Adventure ay samahan nyo kami sa aming biyahe mula dito sa Vigan pabalik ng Metro Manila. Good day mga tol at welcome to day 3 ng ating North Luzon Loop Adventure. At nandito tayo ngayon sa El Juliana Hotel located at number 5 Liberation Boulevard. At kung naghahanap kayo ng budget-friendly na hotel, ay pwede to mga tol. Malinis yung kwarto, may TV, may aircon, may libreng wifi at may swimming pool. At higit sa lahat, 5 to 10 minutes na lakad, mararating mo na ang pamosong Calle Crisologo. It would be almost impossible to not end up with post-traumatic stress disorder. At dito nga ay bumili lang kami ng pagkain sa karinderya sa labas para makatipid. Moments later. Buti na lang napansin ka. Shoutout sa'yo. Buti na napansin. Wait ka lang. Babay na sana. Wait ka lang at may palo. Sariwang sariwa. At syempre, kung naghahanap kayo ng pampasalubong, recommended to guys dahil sa mura at bagong lutong bagnet at longganisa vegan. Dito lang yan sa Veganisa Burger and Pasta na makikita sa Liberation Food Court. At syempre, dahil nandito tayo sa vegan, magpapahuli pa ba tayo? Titikman natin ang isa sa kilalang merienda ng mga Ilocano. Walang iba kundi ang mainit-init na Ilocos Empanada. Kaya mga tol, tara, tikiman time na. Manila na. Abot Manila na. Boss, thank you boss. Yeah, thank you. Thank you. Balik mo kayo. Sa ulitin.
At syempre, bago tayo bumakbak pabalik ng Maynila ay nagpagas muna tayo dito, full tank. At 475 pesos pa lang binayaran natin dito mga tol. At pagkatapos namin magpagas ay bumiyahe na rin kami hanggang sa marating at madaanan namin ang kilalang New Quirino Bridge ng Ilocos Sur. Ang tulay na to ay nag-uugnay sa mga bayan ng Santa at Bantay. Sa kaliwa naman natin tol ay makikita ang Old Quirino Bridge o mas kilala sa tawag na Banawang Bridge. Ang tulay na ito ay pinangalan kay Elpidio Quirino, ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas. Ito ay may 460 metrong haba at merong 12 metrong lapad. Ang Banawang Bridge ay nasira ng husto ni Super Typhoon Feria noong 2001. Ito ay hinayos at binuksan ulit sa publiko noong 2009. At noong July 26, 2023, ang Banawang Bridge o mas kilala sa Old Quirino Bridge ay hindi nakaligtas sa pananalasan ni Bagyong Egay. At dito sa bandang kanan natin mga tulo ay makikita natin ang Banawang Viewing Deck. Maraming tumatambay na turista dyan para makita yung ganda ng Abra River, Old at New Quirino Bridge. Dito ay tumabi kami saglit dahil muntikan na malaglag yung mga dala kong pasalubong. Buti na lang ay may dalang packaging tape yung mga barkada natin. Dito ay nilagay natin sa taas ng top box at dito na rin natin pinuluputan ng packaging tape para safe yung dala natin pasalubong. Sayang din yan mga tol. Ito yung isa sa pinakagusto ko sa pagmumotor mga tol, yung nakakapunta ako sa mga magagandang lugar at nakapag-relax tulad nito. Ang sarap sa pakiramdam, yung tipong tamang chill ride lang sa gilid ng dagat, dito sa kabaan ng Pitik Pass, dito sa MacArthur Highway. Lakas makatanggal ng stress. Sarap kaya mag long ride. At tuloy-tuloy lang yung biyahe namin mga tol hanggang sa madaanan na namin itong arko ng bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. At pagkadating dito sa stoplight ay kinakamusta ko yung mga tropa natin mga tol. At matapos ang ilang minutong pagmamaneho ay nadaanan namin itong arko ng bayan ng Santa Maria. At sunod naman ay nadaanan din namin itong arko ng bayan ng San Esteban, Ilocos Sur. At dito na rin kami dumaan dito sa Candon Diversion Road. At ayan pala mga tolo, may nadaanan kaming aksidente. Yung truck nalaglag sa gilid, nawalan siguro ng preno, gawa ng palusong yung kalsada palabas ng highway. Kaya ingat-ingat mga tol, ride safe always. At sa di kalayuan mga tol ay napansin ko na medyo makulimlim yung kalangitan, kaya tumabi ako para lagyan ng plastic labo yung cellphone natin para safe na safe gamitin kahit malakas yung ulan. Dito ay akala ko ambon lang, pero napansin ko na unti-unti nang lumalakas yung pagbuhos ng ulan. Kaya dito ay tumabi tayo para magsuot ng kapote. It's kapote. Hi.
ito pala yung araw na paparating yung bagyong Aghon. Kaya inaasahan na rin namin na maulan, mabagal ang takbo namin at marami kaming madadaan ng baha pabalik ng Manila. Pagkatapos natin magsuot ng kapote, miya't-miya lang ay bumuhos na rin ang malakas na ulan na may kasabay ng malakas na hangin. Kaya dito ay alalay lang tayo sa pagmamaneho mga tol. Tuloy-tuloy lang hanggang sa madaanan na namin itong arko ng bayan ng Santa Lucia. Sunod ay nadaanan din namin itong magandang simbahan ng Our Lady of Guadalupe dito sa Santa Cruz, Ilocos Sur. At pagkatapos ay nadaanan na rin namin itong arko ng bayan ng Santa Cruz. At pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho ay narating na rin namin itong maganda at nakakabanghang arko ng probinsya ng Ilocos Sur. Dito ay nagpahinga kami saglit at nagkape na rin. Gawa nga ng nilalamig na yung mga barkada natin dahil hindi pala sila nagsuot ng mga kapote. Pagkatapos namin magpahinga at makabawi ng lakas ay tinuloy na rin namin ang aming biyahe. At ito nga, binabaybay natin ngayon ang Amburayan Bridge. Ito lang naman ang pinakamahabang tulay na makikita mo dito sa Region 1. Ang tulay na to ay nagdudugtong sa probinsya ng La Union at Ilocos Sur. At ito ay tumatawid sa pinakamalaking ilog na makikita mo dito sa Ilocos. At ito ay ang Amburayan River. Iba talaga ang ganda ng mga lumang simbahan, tulad nitong nakikita nating simbahan ng St. Nicholas of Tolentino na makikita dito sa Palawan, La Union. At sa di kalayuan ay nadaanan din natin ang arko ng bayan ng Palawan. Welcome mga tol, dito sa Bacnotan, La Union. At dito sa Clean Fuel San Juan, La Union ay nagpahinga kami at nagpagas na rin. Full tank ulit mga tol, 326 pesos ang binayaran natin dito. Tuloy-tuloy lang ang biyahe mga tol kahit malakas ang ulan. At dito na rin kami inabutan ng dilim sa Agoo. At ito mga tol, isa rin sa magagandang simbahan na nadaanan namin. Ito ay ang Minor Basilica Shrine, Our Lady of Charity na makikita dito sa Agoo. Ang ganda nito kahit dumaan lang kami. Ang ganda. At dito ay napagpasya namin na magpahinga at tumayo muna pag may nadaanan kaming karinderya. Tamang kape habang naghihintay kami ng iniinit na ulam dito sa Paragas Fast Food na makikita sa The Mortis, La Union. Panis. Ba? Oo nga, nilalamig eh. Na nakatawag dito, nakakapote eh.
pagkatapos namin magkape, kumain at magpahinga, ay tuloy ulit ang biyahe. Dire-diretso lang ang biyahe namin mga tol hanggang sa madaanan na namin itong Subusob Tipelex Rotonda. At dito banda ay tumila na ang ulan, pero nakakapote pa rin ako para di hassle kung bumuhos man ulit ang ulan. At makalipas lamang ng ilang minuto pagmamaneho ay narating din namin itong arko ng probinsya ng La Union. Welcome mga tol dito sa Urdaneta City, Pangasinan. At ayun mga tol, nakakamangha rin ang ganda nitong Urdaneta Philippines Temple. Ganda. At welcome mga tol dito sa Carmen, Pangasinan. At dito ay nagpahinga at nagkape muna tayo sa gate dahil may mga kasama na tayo na inaantok. At tumambay tayo dito sa gate sa Petron, kaya tamang kape lang tayo dito mga tol. Pagkatapos namin magkape at magpahinga mga tol, ay tuloy ulit ang biyahe hanggang sa marating namin itong Tarlac. At sino ba naman ang hindi magagandahan sa kilalang landmark dito na makikita sa Tarlac? Ito ay ang Bamban Bridge, isa sa mga pangunahing tourist attraction dito sa bayan ng Bamban, Tarlac. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng probinsya ng Tarlac at Pampanga. Ito ay tinayo noong 1996 hanggang 1998 na bahagi ng rehabilitasyon ng MacArthur Highway noong pumutok ang Mount Pinatubo. At dito ay nabutan na kami ng ating gabi sa kalsada, kaya binati muna namin ang isa sa kilala kong malupit na rider ng Zambales, ang batang-bata at napakaangas na si Boss Clark. Ano, alas 12 na pare, alas 12 na oh. Birthday card. Wala kang split. Wala kang split. Ano siya? Wala kang split. Wala. Ano sabi mo? Man. Iwasan mo na yung pagpuputok yan kasi padilig ka na. At welcome to Clark, Pampanga mga tol. Dito pala ay kasabay pa rin natin si Boss Clark pabalik ng Metro Manila. Kaya dire-diretso lang yung biyahe natin mga tol hanggang sa madaanan na namin itong nagagandahang pailaw dito sa Balete, San Fernando, Pampanga. Ang ganda niyan sa personal tol, promise, ang gaganda niyan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe namin yan mga tol hanggang sa marating namin ang Arco ng San Fernando, Pampanga. Pagkatapos ay narating na rin namin ang bayan ng Malolos at Giginto, Bulacan.
na lang ay di bumuhos ang ulan nung dumadaan kami dito sa Bulacan kahit na may bagyo mga tol. Dahil marami ginagawang kalsada, kagaya ng nadaanan namin dito sa Marilao. Paano pa kaya kung sinabayan pa yan ng buhos ng ulan at pagbaha? At welcome mga tol dito sa Valenzuela People's Park. Dito na rin humiwalay si Paps Noel dahil taga dito lang siya sa Valenzuela. At dito na rin kami nagkahiwa-hiwalay ni Boss Clark, Boss JL at Madam Tin dito sa Tulyahan Bridge. Welcome mga tol sa Caloocan City. Dito mo makikita ang Andres Bonifacio National Monument o mas kilala bilang monumento. Ito ay ang pangunahing palatandaan at simbolo ng lungsod ng Caloocan. Ito ay matatagpuan sa hilagang dulo ng EDSA. Ito ay dambana para sa pambansang bayani at tagapagtatag at supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Ito ay obra maestra ng pambansang alagad ng sining na si Guillermo Tolentino. Ilang saglit lang ay nakarating na rin ako sa bahay at dito ay tuwang-tuwa ako mga tol dahil sa nagawa ko na rin ang isa sa pinapangarap ko at ito ay makapag North Loop at makauwi ng ligtas. Maraming salamat sa mga nakasama ko sa biyahe na to. Kina Boss JL, Madam Tin, Boss Noel ng Valenzuela, kay Boss Clark ng Zambales, kay Boss Doraemon Flores at kanyang OBR. Maraming salamat mga tol sa di makakalimutang biyahe na to. At dito nagtatapos ang aming North Loop Adventure. At please, paki-like, share at subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page. Okay mga tol, ride safe at kita-kits tayo sa mga kalsada. Peace!